Binunyag ng kampo ni Michelle D na sinaktan siya ng driver ni Rian Ramos na si Totoy. Nangyari daw yan nang ireklamo ng beauty queen ng pagnanakaw ang driver. Live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, anong update sa kasong ito? Cheryl, wala pang formal na kasong isinasampa laban kina Rian Ramos, Michelle D at Samantha Panlilio. Patuloy ang case build-up ng NBI sa reklamo ni alias Totoy gaya sa pagkuha ng CCTV sa condo unit ng dati niyang amo kung saan nakaranas umano siya ng torture at illegal detention. Inilabas ng kampo ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ang larawan na ito ng kanyang kanang braso. Kita ang pasa na bunga raw ng pananakit ni Totoy. Si Totoy, ang dating driver ni Rian Ramos na nagrereklamo ng torture at illegal detention laban mismo kay Ramos, D at kaibigan nilang si Samantha Panlilio. Kuha ang larawan ng magpa-blotter si D madaling araw ng January 18 sa Barangay Urdaneta sa Makati City. Ang desk officer ng barangay na si Reynan Garcia ang naka-duty ng magpa-blotter si D. Pinakita raw mismo sa kanya ng beauty queen ang mga pasa nito. Yun po, pagpunta nga po niya dito, lumuluwa po siya, gano'n, yung may pagkabalisa, gano'n. Sinaktan daw po siya nung driver niya. Sa blotter report ng barangay, nakasaad na dumulog si D para ireklamo si alias Totoy dahil umano sa nabistong pagnanakaw. Walang binanggit sa report kung ano ang ninakaw. Pero sa programang Ted Filon at DJ Chacha kahapon, may nabanggit ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Boy Evangelista tungkol sa umano'y ninakaw ni Totoy. Iyon nauwi niya, no? Thinking na baka may pera nga doon. Sa complaint nga, lumalabas, ang worth ng value doon is 30 million. Kaya ito nga, may case build up doon. What is all about that film? Pero hindi ko po na pwedeng i-disclose kung ano yung laman ng film na yon. Nauna na ring sinabi ni Totoy na pinaparatangan siyang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga pribadong larawan ni Ramos. Pero itinanggi niyang nasa kanya ang angpaw. Sa blotter pa ni Michelle D, sinabi niyang sinaktan daw siya ng driver matapos pagbantaan na dadalhin ito sa presinto. Sinabi rin ni D sa reklamo na tinangka ni alias Totoy na tumakas matapos dumaan sa bintana ng kanilang kondo at bumaba habang nakakapit sa gondola rope ng building mula sa 39th floor. Taliwas ito sa naunang pahayag ni Totoy na tumalon daw siya at nakakapit sa lubid sa 25th floor. Una nang giniit ng kampo ni Ramos at D na hindi kapanipaniwala ang salaysay ni Totoy. Kasama na dyan ang mga tinamo umanong sugat, pasa at injuries ng dating driver na tila hindi naman tugma sa pananakit at pang-aabusong pinagdaanan niya umano. Tinitreat muna kung merong mga makikitang mga pambugbog, which we could assume na kung 3 days yung sinasabi niyang walang sawa siyang binugbog, meron talagang makikita na matinding bruises kung sinasabi niya na may mga bodyguards pang nambugbog sa kanya for 3 days. Imposibleng hindi yun makita during the arrest. Pero depensa ng VACC na unang tumulong kay alias Totoy. Depende sa body chemistry ng tao, mabilis mawala yung mga pasa. Pero ang importante, yung mga internal doon sa loob. Kasi yung isang major complaint niya is pag umuubo siya, ang sakit-sakit, parang may tumutusok na buto o pain. Maybe, sabi nung nag-examine sa NBI, baka nga tumutusok yung ribs. Kanina, nagtungo sa isang diagnostic center sa San Juan si Totoy para sa medical legal. Pinaliwanag muli ng VACC kung bakit muling nagpatingin sa doktor si Totoy kahit una nang ipinamedical ng Makati City Police. May nasabi yung kapatid baka finake yung yung mga medical report. Kaya ito napaka-importante ito, no, na ebidensya, baka hindi mag-compare dun sa finake. Muli naman iginiit ng kampo ni Ramos at D na handa silang harapin ang paratang ni Totoy. Kumpiyansa raw sila na mapapabulaanan ang umano'y pananakit
at illegal detention. So I don't know how they are going to substantiate the issue or the claim on illegal detention is nandun naman kasi talaga siya. So paano siya madedetain kung doon talaga siya nakatira? Ang torture at illegal detention ay mabibigat na krimen sa ilalim ng batas. Posibleng maharap sa reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang inirereklamo. Non-bailable o walang piyansa lalo na kapag malakas ang ebidensya. Cheryl. Gio, ano na nangyari doon sa reklamong qualified theft na isinampa ni Michelle D? Cheryl, na-dismiss ang qualified theft na isinampa ni D laban kay alias Totoy noong January 22 base sa resolusyon na nakuha natin sa Makati Prosecutor's Office. At nakasaad din sa dokumento na iyon, Cheryl, ay inamin ni alias Totoy na kinuha niya yung siyam na larawan na ito yung mga sensitibong larawan ni Ramos na nakapaloob nga sa isang ampaw. Binalik naman daw ito ni Totoy pero kulang na ng isang larawan. Noong January 19, nakatanggap naman umano ng tawag si Michelle D mula sa nagpakilalang asawa ni Totoy at sinabing nasa kanya ang pribadong larawan. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.